Yan, tungkol naman tayo sa ating work schedule dito sa Czech Republic. Ano ba yung mga work schedule na available dito sa Czech Republic? So, yan po yung pag-uusapan natin for today. Anyway, yan. Thank you and good evening. Galing sa OFW Guides. Yan, nagbabalik po ako. Pasensya na kayo, medyo nawala ako ng matagal kasi medyo I'm not feeling well. Anyway, guys, pag-usapan natin is about sa working schedule. Marami kasi nagtatanong sa akin dito sa ating mga comment section, sa ating YouTube channel at saka sa page natin about sa working schedule. So, meron daw kasi yung ibang mga agency, ang alok sa kanila is Monday to Saturday, tapos 1 day off lang. Okay? So, meron din namang iba na ang tinatanong nila is paano po yung sinasabi nila na 15 days work, 15 days off lang. So, ganun yung mga tanong nila sa akin. So, lilinawin ko yan, guys. Ganito yan, ha? Ang normal schedule po dito sa Czech Republic is Monday to Friday, 6 to 2, 2 to 10, or 10 to 6. So, ibig sabihin, 8 hours lang siya para Monday to Friday. Pagdating ng Saturday and Sunday, once na nagkaroon kayo ng pasok, it's automatic, siya po ay overtime. So, iba po ang bayad ng Saturday and Sunday. I think ang Saturday and Sunday is may 15% na dagdag. Kung hindi ako nagkakamali, ha. Tapos, kung night differential naman is parang 20% yung dagdag. So, if I'm not mistaken, hindi ko alam sa iba kung ganun din. Pero yung dalawa ko kasi napuntahan na company is same sila na 15% and 20%. Next, topic natin is about naman doon sa sinasabi nila na paano daw yung sinasabi sa kanila na parang full shift. Full shift, ibig sabihin, is 11 hours. Or sa atin, mas kilala to ng 12 hours na pasok. So, bakit? 11 hours lang siyang pasok kasi yung 1 hour nyo is break time. So, ibig sabihin, 6 ng umaga hanggang 6 ng hapon. Tapos, 6 ng hapon hanggang 6 ng umaga. So, morning and night shift. Ang tendency nito, kapag ganito yung schedule nyo, guys, matik yun na, for example, sa loob ng isang linggo, ha? Sa loob ng 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo, sa Monday, Tuesday na unang linggo, may pasok kayo. Wednesday, Thursday, wala. Friday, Saturday, and Sunday, meron. Tapos, pagpatak ulit ng next day, Monday, Tuesday, wala ulit. Then, Wednesday, Thursday, meron. Friday, Saturday, Sunday is wala. Kung mapapansin nyo, 2 linggo yung binanggit ko. Bakit? Sa unang linggo, 5 araw kayong pumasok. Sa pangalawang linggo is 2 araw. Sa pangatlong linggo is 5 araw ulit. At sa pang-apat na linggo is 2 araw. So, a total of 14 days. Minsan, kapag lampas ng 28 days or ng 4 weeks, ang ating araw, kasi ang 4 weeks is 28 days lang. So, kapag lumampas siya, possible na maging 15, 16 days ang ipinasok mo sa loob ng isang buwan. A total of 65 days, 154 hours, 165 hours, or 176 yata. Yun, something like that. Basta doon siya naglalaro. So, 154 hours pataas per month. So, kapag na-hit nyo 154 hours per month, that means po na kayo ay bayad for a whole month. Guys, huwag kayo malito. Kasi, kahit Monday to Friday ang pasok nyo na 8 hours, or meron kayong pasok na 5-2, yun yung sinabi ko kanina, 5 days a week, tapos 2 days a week ang pasok nyo. Kapag tinotal nyo yun lahat, guys, yung per hour niya is magko-combine siya, pareho lang siya, halos hindi siya nagkakalayo. So, hindi siya nag-iiba, halos pareho lang siya. Ngayon, paano kung lumampas kayo? Nangyari po yan sa akin, ang basic na dapat ma-hit ko is 154 hours. Kaso pumasok ako nun parang nasa 17 days noong mga panahon na yon. So, kapag tinimes mo yun sa 11 hours yung 17 days, ilan na yun, di ba? So, I think 188 hours yata yung naipasok ko at that time. Tapos, ang bayad sa akin is same pa rin. So, ako naman, syempre, nagreklamo ako. Sabi ko, bakit ganun? Ang per hour, ang 1 month ko naman is 154 hours. Inabot ako ng 188, tapos wala akong OT. Bakit ganoon? Samantalang noong February, 165 lang yung pinasok ko. Tapos meron akong nakalagay doon, OT kong isa, kasi lumabis ako. Alam nyo ang paliwanag po. Dito sa Czech Republic, kayo ay naka-fix calendar. That means,
Kung ilan lang naipasok mo na isang buwan, automatic, isang buwan lang yun. Naka-fix kayo per month. So, disregard kung ilang oras ang ipinasok nyo. Not unless kung kayo ay may overtime na masasabi o yung makikita nyo doon sa inyong mga payslip na siya ay kabatch ko kung tawagin. So, ang kabatch ko, ito ay parang sa atin is bigay ni company every 2 months. So, nagbibigay si company kasi dito ng kabatch ko or yung tinatawag na holiday. So, kapag pinasukan mo yon, babayaran ka nila ng extra. Pag hindi mo pinasukan yon, hindi siya naka-record as your absent. So, yun yung ibig sabihin ng kabatch ko. Medyo mahirap ipaliwanag. Pero, maintindihan nyo yan pag nandito kayo. So, in-explain ko lang sa inyo na ganun yung working scenario or working schedule dito sa Czech Republic. It's either 8 hours kayo or 12 hours. Yun nga lang ang kaibahan. Masarap ang buhay po ng 12 hours. Bakit? Kasi ako po ay 12 hours. Guys, 12 hours yung pasok ko. So, ibig sabihin, Monday, Tuesday, kagaya ngayon. Anong araw ba ngayon? So, ngayon is Wednesday. Wednesday and Thursday, wala akong pasok. Pagdating ng Friday, Saturday, and Sunday, may pasok po ako na panggabi. Pagdating ng Monday, Tuesday, wala ulit akong pasok. So, parang alternate lang siya. So, kahit pagod na ako sa loob ng 2 araw, sa loob ng 3 araw, alam ko na yung susunod na araw doon is pahinga ko. Pero walang overtime kasi doon sa aming company, kaya yun. Hindi ganun kalaki yung sahod, so normal lang na walang overtime. So, sumasahod ng 24, 25, ganon. Pero, okay na rin yun kasi kapag marami akong pasok or marami akong overtime, hindi rin siya kaya ng katawan ko. Kasi, yung trabaho po dito is trabaho talaga. So, para ka rin nasa Pinas sa trabaho dito. It depends siguro sa process na napuntahan mo. Pero, kung napuntahan mo is yung mga manual, kagaya ng sa akin kasi is manual yung napuntahan ko. So, kapag tumigil ako ng trabaho, titigil din si machine. Eh, syempre, makikipagsabayan ako kay machine. Iba naman yung takbo ng human body kaysa sa machine. Ang machine po ay hindi napapagod. Nasisira lang sila. Eh, ang tao naman is napapagod. So, yun yung nakakapagod doon kasi manual yung napuntahan ko. Pero meron akong mga ilan na mga kasamahan dito rin sa mismong company ko na ang napuntahan naman nila is machine. So, ibig sabihin, habang nagra-run si machine every 20 minutes, so nakaupo lang sila after 20 minutes, saka ulit nila i-check si machine. So, ganun. Meron silang time to interval to gain ng lakas, ng power nila. Unlike doon sa mga manual na talagang tatrabaho ka talaga. Kasi magtatrabaho ka. Kasi pag di ka nagtrabaho, so, tigil din si machine. So, ayan po. Yan. Sana nakatulong, no? Kasi, magbigay rin kayo sa akin minsan ng mga comments, ng mga gusto niyo i-topic. So, kung wala pa sa ating dito sa ating YouTube channel or doon sa ating mga videos, so, magre-release po tayo ng ganyan. Ano? Kasi, ang purpose naman talaga ng ating YouTube channel is para i-guide kayo, yung may mga tanong. So, yan. Siyempre, ang una nyo munang gawin, guys, mag-check muna kayo dun sa ating playlist. So, meron tayong playlist dyan. Kung tungkol sa accommodation, tanong nyo. Tungkol sa sahod, tanong nyo. Tungkol sa mga gusto nyo malaman dito sa Czech Republic. So, manood na lang po kayo ng mga playlist natin. Or, kapag nag-question kayo sa akin at wala naman tayo doon sa mga playlist natin, so, sasagutin po natin yan. Minsan, meron talagang mga naaantig ako doon sa mga ilo nating OFW na naluloko sila, na nahihingan sila ng pera, na kahit meron na tayong video na ganito, magsasabi sila na sana napanood ko kagad yung video nyo. So, parang nalulungkot ako minsan para sa kanila kasi parang ang late bago nila napanood yung video ko. Tapos, naloko na sila. Nakuha na sila ng pera. Anyway, thank you guys. Maraming salamat po. And God bless you all.